Good morning mga guys. So today is November 22, Friday ng umaga dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. At ito nga ang itsura ng ating Friday morning. Nababalot tayo ng makapal na snow. Hindi naman freezing temperature pero dito sa phone natin is negative 16. Medyo malamig yan mga guys. Para na rin just imagine yung mga nasa Pilipinas or sa ibang panig ng mundo. Just imagine yung negative 16 is pag binuksan nyo yung inyong ref dun sa freezer area na halos ganun na yung aming temperature. Medyo maaga tong ganitong temperature kasi usually nararamdaman mo to kapag December, beginning ng December, pero okay na lang din kasi nasanay na tayo. Ganito talaga kapag first snowfall ng November, ganyan. Maaga tayo ngayon mga guys, kada-drop lang natin kay Mrs. kasi nakalib ako ng one day. Bali, sasamahan ko kasi yung kapatid niya, si sister-in-law tsaka si Bayaw. Pupunta kami ng Service Canada sa downtown kasi yun, kukuha ko sila ng SIN pala. So habang nagbabakasyon sila dito sa amin, sabi ko i-utilize nyo yung bakasyon nyo. Since hindi naman province specific yung SIN, any province naman pwede kang kumuha nun. Habang nandito nga sila sa amin sa Calgary, Alberta, yun, turuan ko na sila kung paano kumuha. Kasi syempre paglipat nila sa New Finland, yung New Finland pala yung pronunciation doon mga guys, may nag-correct sa akin kasi nasanay ako na Newfoundland pero hindi daw yun yung bigkas. So yun nga, pagpunta nila ng New Finland, syempre baka nag-i-snow din, tsaka mag-a-adjust pa sila ron. Marami pa silang gagawin. At least dito man lang mabawasan na yung pwede nilang makuha dito like SIN, kunin na nila. Total wala namang ginagawa masyado. At ako, marami pa tayong bakasyon by January kasi mari-reset yon. Hindi ko lang sure sa company namin kung pwedeng i-accumulate yun o idagdag sa mga susunod nating vacation leave, pero gumamit muna ako ng isang araw para masamahan sila. Dadaanan ko ngayon sila dito sa bahay kasi nung umalis kami ni Mrs. mga tulog pa. So yun, mag-walk-in lang kami. Try natin kung makakuha dito ng SIN mga guys. Tara, samahan nyo ako. I-tour natin sila sa downtown Calgary. Diretso lang dun sa may parang waiting shed. Diretso lang. Nakarating na tayo dito sa loob ng Harry Hayes building mga guys. Dito tayo sa lobby nila. At nakikita nyo nga yung background natin, no? Daming tinapay. Yan. So yun, andito nga tayo sa lobby ng Harry Hayes building, tapat ng Service Canada dito sa downtown Calgary. At nasa loob na si sister-in-law tsaka si Bayaw. Kumukuha na sila ng SIN. Bali, sinamahan ko lang sila saglit. Nag-fill up kasi sila ng mga info sheet. So ayun, nung nakakuha sila ng kanilang PO number, lumabas na rin ako. Bawal siguro yung bawal kasi doon sa loob yung parang walang transaction. Hinayaan ko na lang sila, tsaka isa pa para matuto na rin sila. At ayun, since nga na medyo matagal pa, ilang weeks pa sila dito sa amin sa Calgary, naisipan ko kasi na asikasuhin yung kayang asikasuhin dito, kagaya ng SIN. Since naman na yung SIN dito sa Canada hindi naman siya province specific, kumbaga pwede mo siyang kunin kahit saan. Alam ko nga sa airport din pwede ka nang kumuha ng SIN. Ewan ko lang ba't hindi namin naisip. Pero yun nga, habang nandito sila sa Calgary, kumuha na sila ng SIN para ma-guide din natin. Kasi syempre, dun sa New Finland,
sigurado hindi naman mahihirapan, kaya lang ayaw na naming mang-abala pa ng kaibigan para samahan sila. At least kukunin na lang nila doon parang provincial health card nila. Habang nag-aantay tayo sa kanila, magkwentuhan muna tayo. Nag-commute nga lang pala kami pagpunta dito sa downtown kasi alam ko sobrang hirap humanap ng parking dito, especially ngayon malakas yung snow sa labas. Sigurado abutin kami ng siyam-siyam kakahanap ng parking. Tsaka isa pa, nag-walk-in lang kami dito sa Service Canada kasi di ko alam kung ano yung rules nila ngayon dito. Baka kasi hindi kami umabot. Kung meron man silang parang quota sa isang araw, baka hindi kami umabot kapag nag-drive pa tayo. So yun, nag-commute na lang kami. Tsaka okay na din kasi yun nga, sinishare ko kasi sa kanila habang nasa biyahe, sinishare ko sa kanila yung buhay namin dito sa loob na yung taon na ba, 6 years namin dito sa Canada. Yung kanyang ate, si Macy's, ay hindi naman lahat naging maganda. Dumaan din talaga kami sa maraming pagsubok, problema. Sabi ko nga sa kanila mga guys, dito sa Canada, susubukin ka talaga ng Canada na isagad yung limit. Pasensya mo. Kumbaga, sasagarin ka. Yung titignan kung suko ka na ba, yung mga ganun. Actually, maraming sumuko. Dahil di nila nakayanan yung hirap ng buhay dito. Akala nila sa umpisa okay. At the end of the journey nila, parang unti-unti silang bumibigay. Parang doon sila nagkakaroon ng realization. Ito pala ang buhay Canada. Tapos yun, tsaka yung one very last thing na pinaalala ko sa kanila is yung cost of living dito sa Canada. Nagkataon kasi yung dating nila dito, medyo mataas na talaga yung inflation rate, taas na yung cost of living. Pero swerte rin kasi, alam niyo ba mga guys, kahapon yata, parang may nabasa akong balita, parang ipopost yung mga taxes, GST, HST sa mga goods, mga necessity or mga grocery, may mga certain product na wala munang tax dito sa Canada. For 2 months ipopost ni Mr. Trudeau. So, yun, malaking bagay yun para sa nakakarami kasi sobrang mahal na talaga ng bilihin dito at malaking bagay yun para sa kanila, makapag-adjust sila, makapamili sila ng mga mga groceries nila, i-stock na nila doon kasi nga walang tax. Pero syempre 2 months lang yun, kaya sabi ko sa nila after nun, kailangan pag-aralan nyo kung yung mga finances nyo. Dito sa Canada, dapat alam mo kung ano yung kailangan mo, yung needs mo kaysa sa wants mo. Yung wants kasi, lang yan, parang mga luho lang yan. Priority mo kung ano yung mga kailangan mo talaga. Huwag yung bili ng bili kung hindi naman kailangan. Kaya, yun, may mga nag-i-struggle dito kasi nga, yung way of thinking nila is, malaki naman yung sahod ko, kaya kong bilhin to, kaya kong bayaran to, kaya kong utangin to, babayaran ko na lang. Yung mga ganun kasing thinking, medyo ilulubog ka nun sa utang. Dito kasi sa Canada, maganda yung sahod mo ngayon, maaaring ngayon lang yan, bukas mamaya, or di natin alam, i-laid off ka. Paano na yung mga bills mo? So, kailangan unahin mo talaga dito mag-ipon, mag-save ka ng emergency fund, para pagka umabot ka sa point na nag-struggle ka, na laid off ka, meron kang dudukutin. So, priority lang nila kung ano yung kailangan nila sa ngayon habang nag-a-adjust sila ng bagong buhay nila dito sa Canada. So, yun nga, lagi kong sinasabi kay sister-in-law na be grateful, maging thankful ka sa lahat kasi maliit man yan o malaking bagay, dapat pagpasalamat mo, lalo na sa kaso mo na hindi ka ganong hirap sa pag-a-apply dito kasi nga si sister-in-law is na direct hire siya ng government ng Newfoundland, ng hospital. So, yung process medyo mabilis, madali. Yung LAMIA niya, hindi na kailangan i-apply kasi nga LAMIA exempt. Tapos at the same time, kasama pa niya yung OWP niya. Then na-nominate pa sila may nomination sila. So, yun nga yung asikasuhin namin next week, yung kanilang PR naman, para next year, after ng school ng mga anak nila, madala na nila dito. So, ayun nga mga guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog para sa araw na ito.
Yun nga, a lesson learned is always a lesson to be shared na lang ang iiwanan ko sa inyo. At saka be thankful and grateful na lang sa mga bagay na nare-receive natin sa pang-araw-araw. At yun, laging positive lang sa paggising sa umaga is a brand new day. Baga, ano yan a new blessing. Kapag ginigising tayo ng nasa taas sa umaga is blessing na yon. Kaya yun mga guys, hanggang dito na lang and God bless everyone.